Nagsampa ng reklamo sa Ombudsman si Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng umunoy maanumalyang mga flood control project sa La Union at Davao Occidental. Itinuturong sangkot dyan ang 3 kongresista dahil sa conflict of interest umano. Nakatutok si Salima Refran. 3 kongresista ang tinukoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang persons of interest dahil sa may conflict of interest umano sa ilang flood control project. Una, si Benguet Representative Eric Yap na naging chairperson rin noon ng makapangyarihang House Appropriations Committee. Silver Roofs Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. Kundi 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay yung kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Ipakikisuyo ng Ombudsman sa AMLC na humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Ang Silver Wolves Construction Corporation na iniuugnay kay Congressman Eric Yap ay kasama rin sa inireklamo ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman. Dahil ito sa substandard umanong dike sa Bawang La Union na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos. Nang inspeksyonin, nakitang props lang ang tubo na ginamit sa dike. Ang St. Timothy Construction naman ng mga Diskaya ang inireklamo para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kung saan lubos na nadismaya noon si Dizon ng inspeksyonin. 20 DPWH personnel rin ang nahaharap sa mga reklamo. Sinaksihan ng filing ni ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes Jr. It's a case for malversation of public funds with falsification of public documents. No, it is non-bailable, no, and it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang mga reklamo ay diretso na sa preliminary investigation. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap at ni Pleito. Samantala, sinabi kanina ni ICI Chair Andres Reyes na pag-aaralan pa raw nila ang pagsasagawa ng live stream ng kanilang mga hearing. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, of whether they consent or not, we are studying that. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.